Muli po, isang mapagpalang hapon ang ipinapaabot natin sa bawat mga kapatid, mga kaibigan na naabot po ng pag-aaral na ito. Ang pagpuri at ang pasasalamat sa ating Panginoon ang ating ipinararating sa pagkakataon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Muli po, tayo ay nagpapasalamat sa ating dakilang may kapal na pinahintulot niya po na magkaroon tayo ng buhay, ng kalakasan, ng magandang kapanahunan upang ganapin nga po itong ating patuloy na pag-aaral at pagtatalakay sa kanyang mga salita. Nagkakaroon na po ng konting kaluwagan sa iba't ibang dako. Nakikita natin na sa ating mga balita na may mga balita ng pagbuti may mga pagbuti nga po at may mga pagluluwag na. Ganun pa man ang paalaala po ng ating pamahalaan, gayon din ipinapaabot po ng inyong kapatid sa bawat isa sa atin. Tayo po sana ipatuloy pa rin mag-ingat, patuloy nating ingatan yung ating mga kalusugan, huwag po sanang lumabas kung hindi naman kinakailangan, lalo tigit hindi pa po tayo nandun sa kalagayan na kung saan talagang tunay nga pong itong karamdaman na kumakalat atin ng nasugpo. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon, may mga naririnig kang magagandang balita at itong mga magagandang balitang ito nakikita mo rin dun po sa mga iba't ibang mga kapatid sa kanilang kinalalagyang lokal na kung saan nagkakaroon po ng mga pagtitipon ng pisikal. Nagkakaroon na sila ng sarili nilang pagtitipon, nagkakaroon na ng pananambahan. Kaya umaasa ako sa kasama po ng panalangin ng bawat isa sa atin na unti-unti na nga pong magkaroon ng kaayusan upang yung mga kapatid naman po maging dito sa dako ng Cavite, magkaroon na rin po ng pagkakataon na sila ay ang bawat isa ay makapagtipon. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa maraming bagay, maging sa sandaling ito na ipinagkakaloob niya sa atin upang tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Bago po tayo dumako sa ating tatalakayin, hilingin ko po ang bawat isa sa inyo, saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, tayo po ay yumuko, tayo ay mag-alay ng panalangin. Dakila naming Amang nasa langit, muli po salamat sa sandaling ito na iyong ibinibigay sa amin, sa iyong kabutihan sa aming buhay, na iyong ipinagkakaloob ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, na iniingatan mo ang aming kalusugan, ang aming kalakasan, na iyong tinutugunan ang aming mga pangangailangan, lalo tigit Amang Banal, pinupunan mo ang pangangailangan ng aming mga kaluluwa. Salamat po dakilang Diyos sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Ang dalangin nga po namin Amang Banal, pagpalain mo po ang aming gawain, kasangkapanin mo nga po ang iyong lingkod na maiparating ang iyong salita na ayon sa iyong kalooban at sa iyong katotohanan. Tulungan mo na ang aming matutunan ay tanggapin namin ng buong buo sa aming pagkatao, lalo tigit ipahintulot mo na ito nga po ay aming ganapin sa aming mga pamumuhay. Ipagpatawad mo po, O Diyos, ang aming mga pagkakasala sa iyo. Kahabagan mo nga kami sa maraming anyo ng aming mga pagkukulang. Gayon din, O dakilang Amang nasa langit, ikaw nawa ang patuloy na magpala sa amin sa maraming bagay. Ikaw nawa ang maglayo sa amin sa lahat ng anyo ng kasalanan at kasamaan. Ikaw rin nawa dakilang Diyos ang mag-ingat sa amin at tumugon sa aming mga pangangailangan. Ama, nalalaman mo ang aming mga panalangin at ang aming mga daing, ang aming mga saloobin, higit pa sa kayang ipaabot ng aming mga labi. Maging ang mga ito Amang Banal, amin pong inilalapit sa iyo, aming hinihingi ang iyong patuloy nga pong pagkakaloob ayon sa iyong mahusay na pagpapasya. Muli ang lahat aming itinataas at aming hinihingi, aming inilalapit sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. So muli, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay naroon na sa dako ng Hebreo, na kung saan yung manunulat ng Hebreo nagbibigay siya ng mga matitibay na halimbawa ng pagpapatibay doon sa kahalagahan ng pananampalataya. Doon sa ating mga pagbabalik-aral nga, makikita mo na may mga indikasyon kasi doon na may mga mananampalataya matapos silang maliwanagan. Sinasabi ng manunulat din ng Hebreo na yung iba sa kanila ay nahuhulagpos
o nawawala na sa pagkabigkis ng kanilang pananampalataya. Sa kung anumang kadahilanan, hindi po naging mahigpit yung kanilang pagkabigkis doon sa kanilang pananampalataya. At kung pag-aaralan mo sa kasaysayan, yung iba sa kanila, dahil sa mga pag-uusig sa kanilang pananampalataya, yung iba sa kanila ay nadala sa piitan, yung iba sa kanila ay nawalan ng kabuhayan, yung kanilang mga tinatangkilik, ayon sa ating mga huling pag-aaral, yung iba sa kanila ay nawala dahil sa kanilang pananampalataya. At yung sumusulat po ng Hebreo, dun po sa Hebreo Gis, yung mga napag-aralan natin sa mga nakalipas, hindi niya itinatanggi yung katotohanan na yan. Kaya kung nangyayari po yan sa mga mananampalataya nung mga unang panahon, yung panahon ng mga apostol, marahil ang mga panahon ng apostol, kung pag-aaralan mo yung kasaysayan, hindi po nakakagulat na maging sa panahon nating ito, yung pong mga mananampalataya, yung mga sumusunod kay Kristo, hindi po nakakagulat kung sila man ay magdadaan sa mga ganong hamon. At sabi ko nga, hindi po itinatanggi nung manunulat ng Hebreo yun. Pero, binibigyan niya rin ng diin na hindi buo yung katotohanan na yun. Kung ang tinitingnan mo lang ay yung kawalan dahil sa iyong pagsunod kay Kristo. Makikita mo po yan dun sa Kapitulo 10, hindi na natin babasahin, Kapitulo 10, yun sa mga dulong talata, na kung saan yung manunulat ng Hebreo, ang sabi niya, hindi ko kalulugdan kapag sabi niya yung aking lingkod ay umurong. So ang katotohanan po, sabi niya, sinasabi niya dito sa mga mananampalatayang ito, na unawaan ko ang hinihingi sa inyo ng inyong pananampalataya. Pero ibig kong paunawa sa inyo ang isa pang katotohanan, sabi niya, na hindi ko kinalulugdan ang mananampalataya sa kanyang pag-urong. Ikatlong bagay po, na gusto niyang ipaunawa din doon, kasama po sa katapatan ng pananampalataya, totoo po yun, marahil yung kanilang tinatangkilik na wala. At ang sabi pa doon, lalo pang dadami yung mga hamon. Katotohanan po yun. Pero hindi po yun ang buong katotohanan. Karagdagan po doon, sinasabi din niya yung katotohanan na merong nakapaloob na dakilang gantimpala. Kaya nga ang kanyang wika doon, huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. O yung English, sabi niya ganoon, there is a great reward. Meron palang dakilang gantimpala doon. At dun sa prinsipyong yun na sinasabi ko sa inyo, doon po nakatindig na sinasabi niya upang magpatuloy, hanggat hindi mo pa natatanggap yung iyong dakilang gantimpala, sabi niya ganoon, ay manatili ka, sabi niya ganoon, sa pananampalataya na nakakapagligtas. At doon po natin sisimulan yung ating pag-aaral bilang pagpapakilala dito nga po sa ating pinapaksa dito sa Hebreo 11. Doon po sa Hebreo 11, sa Hebreo 10. Okay. Sisimulan ko po doon sa verse 35. Hebrews 10. Okay. Hebrews 10. Okay. Hebrews 10, verse 35, okay, all the way to 39. Okay. Dito, mababasa nyo po yung aking mga sinasabi kanina. Okay. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. So yun po palang makakatanggap lamang ng pangako, sabi niya, yung magtitiis.
At hinango niya ngayon dito yung mga talata doon po sa lumang tipan sa sulat ng propetang Habakuk. Yan. Sapagkat sa madaling panahon siya ay pumaparito, ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So, sumusulat siya dito at hinango niya po yung salitang yun doon po sa aklat ni Habakuk. At sabi niya, yung tao sabi niyang uurong sa pananampalataya, sabi niya ganun. Yung taong nabubuhay, sabi niya nabubuhay sa pananampalataya. Yung tao sabi niyang uurong sa pananampalataya, hindi ko kalulugdan. Now, mahalagang bagay itong Habakuk at marahil sa susunod na pagkakataon, mababanggit ito ng mga kapatid sa kanilang pagtuturo ng lumang tipan. Ano po? Itong si propetang Habakuk, mayroon kasi siyang isang bagay na hinulaan. At itong bagay na ito na kanyang hinulaan, napakalayo pa, sinabi na ng malinaw ng Diyos kung ano yung mangyayari. Kumbaga, tinumbok niya ng malinaw. Ang puntong gustong sabihin na ipakita ng manunulat ng Hebreo dito, tandaan ninyo yung mga salitang ito, nagkatotoo. Ang gusto sabihin, ang pananampalataya kay Kristo, ang pananampalataya sa kanyang pangako, ang pananampalataya sa salita ng Diyos, mapanghahawakan mo, sabi niya ganon. Tingnan mo si Habakuk. Example, sabi niya, si Habakuk. Okay. Sabi niya, verse 39, kaya nga, gusto kong maintindihan ninyo, yung sumusulat ng manunulat ng Hebreo, okay, hindi tayo ganyan. Hindi tayo mga tao, sabi niya, na umuurong sa pananampalataya. Verse 39. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Yan ano, nagsisibalik sa kapahamakan. So, ang tao pala, na tinanggap na yung isang katotohanan, na unawaan na, at umurong pa, sabi niya ganun, bumabalik sa kapahamakan. Okay. Kundi doon sa mga pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So dito, ang sabi niya, faith, sabi niya, nandun tayo, sabi niya, faith that saves the soul. Halimbawa kayo mga minamahalan, Brad, samahan mo ko. Pumunta tayo dun. Hindi ka mapapahama. Kunyari lamang may pupuntahan tayo, Naniniwala kayo siguro sa akin, Pero pag kayo naniwala sa akin, may katiyakan na hindi kayo maliligtas. May posibilidad na hindi kayo maliligtas. Ang gustong sabihin ng manunulat ng Hebreo dito, yung pananampalataya sa Diyos, tingnan niyo sila Habakuk, sabi niya, yung kanilang pananampalataya, sabi niya gano'n, yun yung pananampalatayang magliligtas. Ang pananampalataya sa Diyos. Doon niya sinisimulan yung ating pag-aaral, at kumbaga naging diving board niya, yung platform niya, upang talakayin niya itong pananampalataya. Mahalagang bagay, sabi niya, itong pananampalatayang ito, dahil ito yung pananampalatayang nagliligtas ng kaluluwa. Kanya dito, sa susunod na talata, din yung mga pinag-aaralan natin, ipinaunawa niya sa atin kung ano yung pananampalataya. Sabi niya, ngayon, ang pananampalataya, sabi niya ganon, ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Faith is the substance of things hoped for. Pag-aralan natin kanina, ng mga nakalipas palang linggo, yung salitang substance, sabi niya ganun, ito yung laman, yung katotohanan ng bagay na inaasahan mo. Faith is the substance of things
hope for, na nandyan na hinahawakan mo. Kung baga, halimbawa, ikaw ay isang mag-aaral, ano mo, ha? O ikaw ay isang empleyado, ha? Nagsisikap ka, ha? Naghahanap buhay ka ng mabuti, dahil isang araw, nakikita mo ang sarili mo na magiging matagumpay dun sa larangan na pinili mo. Yun po ay pananampalataya. Faith, ha? Kumbaga, ipinagpalagay mo na nandun ka na. Faith is the substance of things hoped for. Sabi niya gano'n. Okay. Katunayan ng mga bagay na nakikita. Ipinagpapalagay mo na nandun ka na at nakikita mo ang sarili mo na nandun na sa ganung kalagayan. Yun po yung sinasabi ng pananampalataya. Okay. Napag-aralan din natin dito po sa mga huling talatang, dito po sa mga susunod na talata, kung paano niya pa define, natuloy na. Hebrews 1, 11:1, okay? Kung paano niya po define, okay? Nagbigay siya ng mga example. Sabi niya, sa pananampalataya, ang mga matatanda, elders, gave a good testimony. So yung sumulat po nito, ang sabi niya, ang pananampalataya, sabi niya gano'n, importante yan, nagliligtas yan. Kanya ako, pinapaunawa ko sa inyo yan para maunawaan ninyo. Pangalawa, nagliligtas yan, pansinin niyo, sabi niya gano'n, yung mga matatanda, yung mga taong nagtagumpay, yung mga taong sumunod. Okay. Napag-aralan natin, nung mga nakalipas ng mga pag-aaral, yung Hebrews 3, po, hanggang 7. Itong mga taong ito, nabuhay sila, itong mga matatandang ito, sa isang pananampalataya na nagbibigay kaluguran sa Diyos. God. Halimbawa, dun sa verse 4, no? Si Abel, si Cain at si Abel. Okay. Sabing ganon, si Abel sa pananampalataya, nagbigay siya ng isang alay na naging katanggap-tanggap sa Diyos. Pag hinanap mo yun dun sa Henesis na pag-aralan natin, simple lang ang salitang ginamit ng Diyos. Sabi niya, si Abel, nagbigay ng alay, nilingap. Si Cain, nagbigay ng alay, hindi nilingap. Yung English, ang sabi niya ganon, Abel was approved. Cain was not approved. Ganoon lang Alam niyo, magandang salita yung lingap Mas maganda yung salitang lingap kaysa yung salitang approve. Kasi pag nililingap, medyo malalim pero ang ibig sabihin ng nililingap, yung bang pinapahalagahan mo. Kinakalinga mo, yun yung lingap Kaya minsan pag may mga nanunuyo, sinasabi, hinahanap ko ang iyong lingap. Ibig sabihin nun, yung iyong, hindi lang pagtanggap dun sa tao. Kumbaga, siya yung iyong pagpapahalaga dun sa tao. So si Abel, meron siyang ginawa na pag-aalay na ang Diyos nilingap siya. Naging approve siya. So ang makikita po natin sa buhay ni Abel at ni Cain, ang pagbibigay ng pananampalataya, kahalintulad po yun ng paglingap ng Diyos. Hahanapin mo yung katanggap-tanggap sa Diyos, yung approving sa Diyos. Sabi natin, maraming pagpapaliwanag, maraming mga assumption, sabi nila, dahil daw si Abel, ang inaalay niya kasi ay hayop, si Cain, ang inaalay niya kasi yung mga kanyang mga halaman, mga kanyang mga pananim, ang itinuturo sa kanilang pag-aalay ay buhay ng hayop. So, ang prinsipyo po doon, ang punto po doon, ang ginawa sana ni Cain, kung kinakailangan isang tupa, tulad ng kanyang isang ektaryang lupa, ginawa niya sana. Ibig sabihin,
mas mahalaga yung paglingap ng Diyos sa anumang bagay na tatangkilikin mo. Na kaya mong ibigay lahat ng tatangkilikin mo upang masabi lamang na ikaw ay approving to God. Kung ano man po yun, ang malinaw po doon, ang pananampalatayang kalugod-lugod sa Diyos ay yung hinahanap mo yung kanyang paglingap. Napag-aralan din natin, dun sa mga nakalipas din, hindi lamang si Abel. Si Enoch naman, ang sabi doon, lumalakad siya kasama ng Diyos. Nakikipag-isa siya sa Diyos. Sabi ko nga, ang inyong mga kaibigan, meron kayong isang bagay na pinagkakasunduan. Kung hindi kayo magkasundo, hindi kayo magiging magkasama. Marami sa mga nabubuong pagkakaibigan, meron silang isang bagay na pinagkakasunduan. So nagsasalita ang Enoch at sabi niya naman, ang kalugod-lugod na pananampalataya, iyong hinahanap mo yung bagay na makakasundo ang Diyos. Na sasang-ayon ang Diyos. Okay. Si Noe, merong salitang ginamit dito, Doon sa verse 7, ang sabing ganon, na nagpakita dala ng banal na takot. So, ang kinatakutan niya, yung isang bagay na sinabi na banal. Hindi siya natakot kung ano yung sasabihin ng iba, hindi katanggap-tanggap sa kanya yun. Ang katanggap-tanggap sa kanya, yung banal na takot. Meron siyang kinatakutan na pinanggalingan na banal. Mas mahalaga sa kanya yung banal na takot. Again, lahat sila, pag titingnan mo, pag susuriin mo, yung kanilang pananampalataya, hinahanap nila yung bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Okay. Doon naman po sa 4, na pag-aralan natin, hanggang doon sa 22, makikita natin may 4 na taong binabanggit dito. Si Abraham at ang kanyang asawang si Sarah, si Isaac, si Jacob, at yung kanilang apo sa tuhod, si Jose. At nagsimula lahat yan kay Abraham na pinangakuan siya ng Diyos. Nangako ang Diyos na sinasabi sa kanya, umalis ka dun sa lupang iyong kinalalagyan sapagkat meron ako sa iyong ipinangako. At dito sa dakong ito, sabi niya ganun, meron akong ibibigay sa iyong pagpapala. So, dun sa pangako, merong nakapaloob po dong pagpapala. At sa pananampalataya, sinunod nila yun. Sinunod ni Abraham, isinama yung kanyang anak, at nanatili sila dun sa lupang yun, na hindi pa rin nila lubusang makita yung pangakong yun. Namatay si Abraham, pinanghahawakan niya pa rin yun. Pinaunawa niya dun sa anak niya. Namatay si Isaac, pinagpala niya si Jacob, ibinigay niya rin, pinaalala niya rin yung pangakong yun. Dumating ang panahon ng mga anak ni Jacob. Ay yung kanyang 12 anak. Kay Raquel at Leah. Yung mga lalaking yun, nandun sila sa lupang pangako, hinihintay pa rin nila yung katuparan ng pangakong yun. Hanggang dumating sa punto na nagkaroon ng yung kanyang anak na si Jose, ipinatapon, akala nila namatay, dumating yung punto na nagkaroon ng taggutom, at nalaman nila pagpunta nila dun sa lupa ng Ehipto. Nabuhay pa pala yung kanilang kapatid na si Jose. At pagkatapos ng mahabang drama, binibigyan ko na lamang ng buod. Ang Jose, dinala niya yung kanyang buong pamilya doon sa lupa ng Ehipto. At doon, nanirahan sila ng mahabang panahon, naging maginhawa ang kanilang buhay. Pero pansinin ninyo, ang Jose, pinanghawakan yung pangako na narinig niya sa kanyang mga lolo. Narinig niya kay Abraham, narinig niya kay Isaac, narinig niya kay Jacob. At pinanghawakan niya, sabi niya, isang araw, babalik tayo diyan. Okay. Yung talatang yan, ibig kong
yung katotohanan na yan, hanguin natin dun po sa aklat ng Genesis. Okay? Genesis 50. Para po dun sa mga kapatid na nakasama sa pag-aaral ng Lumang Tipan, marahil pagbabalik-aral na lamang po ito. Dun sa huling mga talata, dun sa huling mga talata ng Genesis 50. Okay. Okay. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadalhin kayong mula sa lupaing ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Maginhawa na sila dun eh. Pero maging dun sa kalagayan na yun, sa pananampalataya, pinanghahawakan niya yung salita ng Diyos na isang araw ibabalik doon. Marahil sa panahon natin, alam natin na nangyari na yan, natupad yan. Okay. Verse 25. At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel, sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong iyahon ang aking mga buto mula rito. Ganun po kalakas ang kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos sa kanyang mga lolo, nang sabi niya, yung buto ko, dalhin nyo doon, gusto ko doon maibaon, doon mailagak yung aking labi. So, pinanghahawakan niya po yun. Okay. So, dito, makikita naman natin, okay, kung sa mga taong ito, ang pananampalataya pala ay ang pagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Dito naman, makikita natin, okay, ang katangian ng pinanghahawakan ang pangako ng Diyos. Holding to the promise of God. Okay. Ngayon dadako tayo sa mga susunod na mga tao. Okay. Kung ang mga taong ito, ang kanilang pananampalataya ay mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Kung ang mga taong ito, ang pananampalataya nila, pinanghahawakan nila ang salita ng Diyos. Okay. Ito namang mga taong ito, makikita mo, okay, sila yung mga taong nagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Overcome the world. So, ang pananampalataya po pala mga minamahal, hindi mo masasabing pananampalataya kapag ito po'y walang nakapaloob na mga hamon. Okay. Pansinin po natin. Okay. Hebrews 11. Okay. So, natapos na si Jose. Okay. Punta tayo ngayon kay Moises. Okay. Pansinin natin, sa mga magulang ni Moises, sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay tinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang. Okay. Bakit nila itinago? Dahil may panahon noon na itong paraon, nag-declare siya at nag-aalala siya, hindi niya kasi kilala yung kadakilaang ginawa ni Jose. Maraming panahon nang lumipas kasi, At ngayon, i-declare niya, sabi niya ganoon, kailangan ng population reduction. Kailangan bawasan, yung kanilang lahi. Kasi nagiging isa na silang malaking bayan. Okay. Basahin natin ngayon. Sa pananampalataya, nang ipinanganak si Moises, itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata. Hindi naman ibig sabihin nun, wag mo nang kung hindi maganda yung bata, hindi po yan ang gusto yung sabihin dito, Ang gustong sabihin nun, yung mga magulang ni Moises, kung pag-aaralan mo talaga yung salin niya, meron siyang katangian
meron siyang nakikita nila sa pananampalataya, meron itong gagawin, yung kanyang gusto sabihin, something ordinary, yun ang kanilang gustong sabihin, sa pananampalataya. Hindi natin alam, marahil may nagpaunawa sa kanila ng katotohanan na yun. Yun pong ibig sabihin nun, nung makita nilang maganda. Hindi po ibig sabihin na dahil pangit, ipamigay na. Hindi po ganon. Okay. Ng kanyang magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata, at hindi sila natakot sa utos ng hari. So dito pa lamang makikita natin yung pananampalataya ng kanilang mga magulang hinahamon. Bagamat ganun, itinago nila, meron silang nakita doon kay Moises. At sinasabi nila, kailangan ito maitago natin, kailangan nating maingatan. Minsan iniisip mo, ang pananampalataya yata parang ganun no? Ang hamon yata sa pananampalataya, huwag siyang makurap. No? Kaya kailangan ingatan natin. Okay. Verse 24. Okay. And 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki si Moises, tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ayun, kung yung mga magulang ni Moises, ang kanilang pananampalataya, hinamon, na yung na iniingatan, si Moises din sabi niya gano'n, tiniis niya, sabi niya gano'n na tampalasanin. Verse 26, sabi niya, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. So, sa buhay ni Moises, sa kanyang pananampalataya, tumanggap siya ng katampalasanan, kadustaan, sabi niya gano'n, na hindi niya inari yung bagay na kayamanan ng Ehipto. Malapit lamang siya, sabi niya gano'n, kay Kristo. So, again, kung meron pong pananampalataya ngayon, kung meron mga kapatid na dumadanas ng mga ganitong hamon, ang mga kapatid nakikipag-isa sa inyo, pero ibig kong ipaunawa sa inyo, hindi na po bago yan. Si Moises man, may mga hamon sa kanyang pananampalataya. Hinahamon dito sa mundo. Okay. Verse 27. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakakita. Ano po ibig sabihin ulit nun? Nakakita ng yaong di nakakita? Yung ating pinag-aaralan, faith. Meron siyang bagay na kinatakutan. Mas nakakatakot sa kanya itong bagay na ito kaysa anumang bagay na nandun sa mundo. Okay. Sinunod niya dahil mayroong mas nakakatakot na puot kaysa sa hari, sabi niya gano'n. Kanya ginawa niya ito, verse 28. Okay. Sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik upang ang mga malilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. So mas natakot siya dun sa nagsabi sa kanya na merong lilipulin kaysa dun sa hari. Natakot siya ng lubusan, mas naunawaan niya nakakatakot yun. Anong ginawa niya? Sabi niya gano'n, nagwisik siya ng dugo ng Paskwa. So, ang gustong sabihin sa kalagayan ni Moises, sa lengguwahe na lang natin, sa kalagayan ni Moises, mas natakot siya sa punishment ng Diyos, sa kaparusahan ng Diyos, kaysa sa puot ng hari. Minsan dumarating sa buhay natin yan, na marahil may mga bagay tayong kailangang mamili.
Pero mas kagaya ni Moises, mas pinanghawakan niya yung takot niya sa Diyos. Okay, again, overcomers of the world po, ha? Ang nagtagumpay sa mundong ito. Okay. Yan po, si Moises. Okay. So nakita natin, ang magulang ni Moises, ang kanilang pananampalataya, upang masabing pananampalataya, merong mga hamon. Ang pananampalataya ni Moises, tumanggap ng katampalasanan, kadustaan. Ang pananampalataya ni Moises, mas natakot siya doon sa tagapagbigay ng kaparusahan kaysa doon sa puot ng hari. Okay. Ngayon, nagpunta tayo sa magulang ni Moises, kay Moises, maging ang bayan ng Israel. Okay. Sa pananampalataya, verse 29, sa pananampalataya, nagsipagdaan sila sa gitna na mapula, sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng sa lupang tuyo, na nang subukang gawin ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Ayan. So dito naman, binabanggit yung bayan ng Israel. Kapansin-pansin na dito, yung bayan ng Israel tumawid. At ang sinasabi nga doon, upang makatawid sila, naghiwalay yung dagat. At nagbibigay ng indikasyon na yung tinawiran nila, tuyo. Pero bagamat ganun pa rin, hinihingi pa rin sa kanila na magkaroon ng pananampalataya. Na lumakad at tumawid doon. Minsan iniisip ko yung ating bautismo, Yung ating bautismo, kahalintulad po kasi yan ng pagtawid doon sa pulang dagat na ginawa ng bayan ng Israel. Hinihingi din po na tayo ay magtiwala sa Diyos. Na lumakad tayo ayon sa kanyang pangunguna. Kung paanong sa pangunguna ni Moises, ang bayan ng Israel lumakad doon sa pulang dagat, sa dagat na mapula, hinihingi din po sa bawat isa sa atin yan, sa pangunguna ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung larawan ng bautismo. Okay. Verse 20. So, nandun na tayo sa bayan ng Israel. 30. Sa pananampalataya, nangalagpak ang kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob ng 7 araw. Ano po ito? Sa kasaysayan po ito ni Josue. Yung Jericho, pinalibutan nila yan ng 7 araw. Iniikutan nila yan. Hindi sila nagtiwala dun sa kanilang sariling kalakasan. Kumbaga, nakinig sila sa payo ni Josue. Siguro iniisip nila, ano ba yung ginagawa namin? Ikot lang kami ng ikot. Pero 7 araw, umiikot kayo doon. Nagmamatsyag kayo. Pero ginawa nila po yun. At dahil dyan, anong nangyari? Sa kanilang pananampalataya, sabi niya ganon, pinabagsak, sabi niya ganon, ang kuta ng Jericho. Okay. Sa pananampalataya, ay hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab, na tumanggap ng payapa sa mga tiktik. Itong si Rahab, nasa kalagayan siya nung panahon na yon na maari niyang isuplong itong mga tiktik na ito. Pero nung pinaunawaan siya nung mga tiktik, nanampalataya siya. At isinapalaran niya yung kanyang kaligtasan. Kung minsan alam niyo, may mga pagkakataon pong gano'n na hinihingi sa mga buhay ng mga mananampalataya. Kung nangyari po yan kay Rahab, hindi po kagulat-gulat na mangyayari po yan sa isang mananampalataya. Yan po yan. Verse 32. At ano pang aking sasabihin? Sabi niya ganon. Kukulangin ako, sabi niya ganon. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo na itong mga taong ito, yung kanilang pananampalataya ay sinubok at sa harap ng mga pagsubok na yun, nagtagumpay sila. Babanggitin ko sa inyo, sabi niya, ano pa ang aking sasabihin, sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay kay Gideon, sabi niya, kay Barak, kay Samson, kay Hepte.
Yung mga nakasama po sa pag-aaral ng kapatid na John John, kilala nila itong mga taong ito. Itong mga taong ito, mga hukom. Kinasangkapan sila ng Diyos. At may nakapaloob sa kanilang mga hamon. Bagamat ganun, sa kanilang pananampalataya, nagkaroon sila ng kalakasan upang ipagpatuloy yung laban. Hindi ako nagtataka kung minsan kung ang buhay pananampalataya ay laging may laban. Dahil si Gideon, si Barak, si Samson, si Hepte, nagdaan po dyan. Okay. So, hinihingi po ang pananampalataya daw na ay maging matapang. Okay. O tungkol kay David, niya, si David, sa pananampalataya niya, pinabagsak niya ang higanting si Goliath. Hindi niya na nga sinasabi dito kung ano yung ginawa ni David. Ang gusto niyang ipakita rito, maging si David, maraming dinanas na hamon upang ipakita yung kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel. Kay Samuel, yung mga propeta. Okay. Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagsilupig ng kaharian. Binabanggit na niya rito. Sila itong mga nagsilupig sa kaharian. Okay. Nagsigawa ng katwiran, nangatamo ng pangako, nangatikom ng bibig ng mga leon. Hindi niya naman sabi kung sino ito. Alam niyo itong tingin ko dito, yung binabanggit niyang mga bibig ng leon dito, binabanggit niya dito yung pananampalataya ni Daniel. Agad bago ako magpatuloy, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung sa panahong ito ng inyong pagpapatuloy sa inyong pananampalataya, may mga pinagdadaanan kayong hamon. Hindi ko po binamaliit yung inyong pinagdadaan ng hamon, hindi ko po binababayan po, Hindi ko po lalong isinasangtabihan. Pero sinasabi ko rin po ang katotohanan na hindi po kagulat-gulat na ang pananampalataya ay hinahamon. Hindi po kagulat-gulat. Dahil yung mga unang tao dito, nagdaan din po dyan. Okay. Tingnan po natin. Magpatuloy pa tayo. Verse 34, na nagsipatay ng bisa ng apoy. Ang binabanggit marahil dito ay yung mga kasama ni Daniel. Na kung saan, dahil hindi sila tumalima dun sa hari, hindi nila ibig makisama dun sa hari, ayaw nilang kumain dun sa kapagkainan ng hari, anong ginawa? Inilagay sila dun sa apoy. Nung inilagay sila sa apoy, 3 sila. Habang lumalakas na yung naglalagablab na yung apoy, naging 4 sila. So, ang lesson po marahil doon, kapag ang mananampalataya pala ang tapat na sumusunod kay Yahweh, kagaya ng mga ito, hindi po sila na ito, sabi niya, verse 34, nagsipatay ng apoy, nangatanan sa talim ng tabak. Dun sa pag-aaral, dun sa pagsasaliksik po, dahil hindi niya sinasabi ng malinaw, ang sinasabi dito ay si Haring David nung siya'y inuusig ni Saul. Dahil gumawa siya ng katwiran, wala naman siyang ginawa na masama. Na nagsilakas sa kahinaan, naging makapangyarihan sa pakikipagbaka, na nagpaurong ng mga hukbo ng tagaibang lupa. Muli, binabanggit niya rito si Josue at yung kanyang pangunguna. Okay. Yun po yung mga indikasyon dito. Binabanggit din dito marahil ang Jehoshaphat. Okay. 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtan nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. May mga binabanggit po siya rito na mga sumusunod dito na hindi na po malinaw na sinasabi. Pero sinasabi niya po rito na itong mga ito, dinanas nila yung mga hamon sa kanilang pananampalataya. Okay. Verse 36. At ang iba, nangakaroon ng pagsubok ng pangdilibak at pagkahampas. Oo, bukod dito isa mga tanikala
at bilangguan din naman. Ha? Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may mga balat ng tupa ng kambing. Yung mga binabanggit dito, yung mga balat ng tupa, nagbibigay siya ng indikasyon na ito si Propetang Elias. Ha? Na kung saan siya ay nagtago kay Reynang Jezebel dahil nagsalita siya ng matuwid sa Diyos. Mga salat, nangagpighati, tinampalasanan. Sabi niya, lahat ng mga taong ito na hindi na nabanggit dito, sabi niya ganoon. Lahat yung mga yan, dumanas sila ng mga hamon at hindi ko na masabi pa sa dami nila, sabi niya, na lahat yung mga yan, nagtagumpay sa mundong ito. Makikita natin yan dun sa verse 38. Sabi niya ganito, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Sabi niya, itong mga klaseng taong ito, sabi niya ganoon, they are unworthy of this world. So sa paningin po nung sumusulat nito, sabi niya, yung mga mananampalatayang ito, na sumunod sa harap ng maraming hamon, sabi niya ganoon, hindi sila karapat-dapat sa mundong ito. Kumbaga, meron silang kalagayan, sabi niya ganoon, na hindi sila pwedeng kayang bigyan ng karangalan ng mundong ito. Okay. Doon sa verse 39, at ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya, sabi niya, hindi kinamtan ang pangako. Hindi nila kinamtan, sabi niya, yung pangako. Meron ditong, itong mga taong ito, na binabanggit dun sa lumang tipan. Bumabalik tayo dun sa, kay Abraham, at yung pangako ni Abraham, yung tunay na pangako ni Abraham. Itong mga taong ito, nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya, sabi niya, pinanghahawakan nila yung pangako ni Abraham. Yung tunay na pangako. Ganun pa man, hindi nila nakamtan yun, nanampalataya pa rin sila, nagpatuloy sila sa pananampalataya. Doon po sa Galatians 3, Galatians 3, verse 29. Ganito ang sabi. Okay. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. So itong mga taong ito, mga minamahal mula kay Abel hanggang kay Elias, kung makikita man natin sila, nagkaroon sila ng pananampalataya. Sumunod sila sa pananampalatayang hinahanap yung kalugod-lugod sa Diyos, pinanghahawakan yung pangako niya sa harap ng maraming hamon. Dahil pinanghahawakan nila yung pangako. Hinihintay nila yung biyaya nung pangako. Pinanghahawakan nila yung salita. Bagamat hindi nila kinamtan yung tunay na pangako ng ating Panginoon. Ngayon, natatanggap na natin. Ang puntong gusto ko mong bigyan ng diin sa atin, sa magkabilang bahagi ng krus, kung halimbawa ito yung promise, ito yung pangako, sila, tinitingnan nila sa Old Testament, looking back, looking forward sila dun sa pangako. Okay? Yung mga tao sa New Testament, binabalikan nila yung pangako, which is in Christ. Okay? Pero pareho po yan, pinanghahawakan nila sa sa pananampalataya. Yun pong gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin. So, sila, hindi nila kinamtan yung pangako.
Ngayon kinamtan na nila dahil naipakilala na po ang hiwaga ni Kristo. Pero sila, pinanghawakan pa rin nila, hinihintay nila. Tayo ngayon, naunawaan natin ang katotohanan ng pangako. Ganun pa man, hinihingi pa rin po sa atin ang pananampalataya. Okay. Tuloy natin. Okay. Verse 40. Na ipinaghanda ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. So sila ngayon, dahil po naipakita na yung pangako, naipahayag na yung pangako. Kagaya natin, sabi niyang ganun, sila na ngayon ay sakdal. So yung palang mga taong ito, itong mga taong ito, hinihintay nila yung pangako. Tayo naman ngayon, nananatili doon sa pangako. Pansinin po ninyo, verse 12. Okay, chapter 12. Okay. Verse 1 and 2. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang gusto niyo sabihin sa atin kung yung mga yon, meron silang ginawa, meron silang takbuhin, meron din tayo. Okay. Verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. So sa pamamagitan po ni Kristo, yung pananampalataya ay nabubuo na, nagiging perfect na. Doon sa Hebrews 12 pa rin, verse 22 and 23, ang sabi ganito, datapwat, nagsisilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangkatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So, sila po, hinihintay nila in faith. Hinihintay nila in faith yung promise. Bagamat hindi nila nakikita, sa pananampalataya, sumunod sila. At ang wika doon, they were perfected. Perfected in faith. Yung kanilang pananampalataya, naging perfect sila. Kaya ang sabi ng manulat ng Hebreo ngayon, sabi niya, masdan nyo si Kristo, sabi niya gano'n. The author and finisher of our faith. Nagpapasakdal sa ating pananampalataya. Kung sa kanilang pananampalataya, hinihintay nila si Kristo, sa atin namang pong panahon ng pananampalataya, nagpapatuloy tayong minamasdan naman natin si Kristo. Kanya, tama yung sabi ng propetang Habakuk. At yun yung huling talata natin. Sabi niya, Hebrews 10 verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Pananampalataya noon, pananampalataya pa rin po ngayon. Nung panahon na yun, hinihintay nila si Kristo. Ngayon tayo hinihintay na maging matapat kay Kristo. Pero saan man pong dako ng bahagi ng krus, pinangahawakan po hinihingi po ang pananampalataya. Sorry, isang talata pa po. Okay. Doon din sa aklat na binabanggit din ang propetang Habakuk. Doon po sa aklat ng Roma. Romans 1. Marahil yung iba, kilala na po ito. Okay.
Romans chapter 1. Okay. Verse 16 and 17. Sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Again, saving faith, pinag-aaralan natin kanina ang kaligtasan na nagliligtas ng kaluluwa. Nagsasalita ang manulat ng Roma, sabi niya ganoon, ito yung ebanghelyo. Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Okay. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat sa aklat ng Habakuk, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kung naging mahaba man yung ating diskusyon, isa lamang po ang ibig kong bigyang ng diin sa atin. Ang pananampalataya noon, hinihingi upang maligtas ang tao. Sa panahong ito, hinihingi pa rin po ang pananampalataya upang maligtas ang tao. Tingnan niyo po ang mga saksing ito. Sana po naging tulong sa bawat isa sa atin, naging pakinabang, gaya po ng patuloy kong paanyaya sa bawat isa sa atin. Kung ang ating pagtuturo ay nagkukulang o kailangan ng higit pang pagpapaliwanag, iparating po natin at pagsisikapan po natin sagutin yan sa pamamagitan ng salita. Umaasa po ako na ang bawat isa sa atin, ayon sa turo ng manulat ng Hebreo, tayo po masdan natin si Jesus, ang nagpasakdal ng ating pananampalataya. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, o dakilang Diyos, aming amang nasa langit, sa iyong pag-ibig, sa pagkakataon na ibinigay sa amin. Tulungan mo, Amang Banal, na kami nga po ay lumakad ng naayon sa iyong kalooban, hinahanap ang mga bagay na matuwid at katanggap-tanggap sa iyo, na lumalakad ng may pananampalataya sa iyong salita at sa iyong mga kalooban. Muli ang lahat aming hinihingi in Jesus' name.